en la marani Iketeos sa pakanaran ni Titos Ramida. Ano-ano ang mga mangyayari sa iyo kapag nanana sa iyo ang banal na spirito? Alam nyo, merong mga ginagampanan ang Holy Spirit sa tao kapag once nananahan na siya sa atin o natanggap natin. Hindi pwedeng nananahan siya sa atin pero walang ginagawa o walang reason, kundi merong reason kung bakit bumababa at nananahan ang banal na spirito sa isang tao. Meron siyang mga ginagawa sa buhay natin, lalo sa buhay natin mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. May mga certain point na ginagawa niya sa buhay natin. At sa video na to ay aalamin natin kung ano-ano nga ba ang mga supernatural event na mangyayari sa atin kapag nanahan na sa atin ang Espiritu ng Diyos o natanggap na sa atin. Bago tayo mag-proceed, ito ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 na ang katawan ng tao ay templo ng Diyos at ang Espiritu niya ay nananahan sa atin. Ito yung unang sign na nakikita ko pagkatapos na tayo ay maligtas, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at matanggap ang banal na Espiritu. Ang unang mangyayari sa atin kapag bumaba na ang banal na Espiritu ay isa na tayong bagong nilalang. Ito yung sabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17 na ang sino mang nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang lumang pagkatao, kundi siya'y bago na. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung espiritu mo ay muling bubuhayin ng banal na espiritu. Yung patay mong espiritu dahil sa kasalanan ay muling mabubuhay. At doon na rin yung simula na unti-unting ikaw ay mababago dahil ang banal na espiritu, siya rin ang spirit of conviction. Siya rin yung tumutulong para tayo ay magbago, lumakad sa kabanalan, lumakad sa kalooban ng Diyos. Yung dating espiritu mong patay na natutulog ay muling bubuhayin ng Holy Spirit. Ayun yung isa sa role na ginagampanan niya sa buhay nating mga tao. At ang pangalawa naman na nakikita kong palatandaan na mangyayari sa iyo pagkatapos mong matanggap ang banal na spirito at nanahan sa iyong innermost being. Ang pangalawa ay hindi ka na komportable na makagawa ng kasalanan. Tulad ng sabi ko kanina, ang banal na spirito ay spirit of conviction, na kung saan nakukonvict tayo, nagigilty tayo sa tuwing nakakagawa tayo ng kasalanan, na parang hindi ka na masaya at kinamumuhian mo na yung paggawa ng kasalanan. Dahil sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 30 na ang banal na spirito ay may kalooban, isa siyang personal being na nananahan sa atin. Hindi yung full being ng Holy Spirit yung nananahan sa atin, kundi hindi yung buong nilalang ng banal na spirito yung nasa loob natin. Logically hindi, dahil kung yung full power, full presence ng Holy Spirit yung nasa atin, hindi yun posible dahil walang nakakatagal sa presensya ng Diyos sa laman. Ang natanggap natin ay yung contact o yung power na na-impart sa atin sa inner belly natin, sa innermost being natin o sa ating belly, sa ating espiritu. Ayun nga, tulad na sabi ko kanina, merong kalooban ng banal na spirito. Maaari nating masaktan yung kalooban niya base sa ating mga wrongdoings. Sinabi rin sa Bible na nahahadlangan ang banal na spirito base sa pamumuhay ng tao. Tulad ng sabi ko kanina, hindi ka na magiging komportable na magpatuloy sa pagkakasala dahil ang banal na spirito mismo ang tumutulong sa iyo. He loves you enough para tulungan ka na lumakad sa original design na plano ng Diyos, sa kabanalan, sa katuwiran, sa perpektong pamumuhay. At ang pangatlo sa nakikita ko na ginagampanan ng banal na spirito sa tao at kung ano ang mangyayari sa iyo kapag nasa iyo na ang banal na spirito. Ang banal na spirito ay merong 9 gifts of the Holy Spirit. Ito yung mga special abilities, powers. Bukod sa ang bunga ng banal na spirito ay pag-ibig, tulad ng sulat sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23 na ang banal na spirito ay pag-ibig.
kapayapaan, kasiyahan, pagpipigil sa sarili. Meron ding special abilities o special gifts ang banal na spirito. Ito yung nakasulat sa 1 Corinthians chapter 12. Iba't ibang uri ng mga gifts like healing, prophecy, word of knowledge, word of wisdom, speaking in tongues, interpretation of tongues, at marami pa. Pinapayuhan din tayo ng Biblia ni Apostol Pablo na i-desire din natin yung mga ganitong klaseng gifts para rin naman ito sa ikatatatag o para rin naman ito sa mga tao sa ikatatatag natin at ikatatatag din ng bawat kapatid natin sa pananampalataya. Marami pang iba't ibang klaseng ginagampanan, maraming ginagampanan ang banal na spirito sa buhay nating mga tao at lalo na sa ministry, sa church. Malaki yung ginagampanan ng Holy Spirit dahil without the Holy Spirit, there is no ministry. Isipin nyo na lang to, pagkatapos bautismuhan ng Panginoong Jesucristo, bumaba sa kanya ang banal na spirito. At pagkatapos nun, doon na nagsimula yung ministry niya, yung mission niya sa mundo. Ibig sabihin, habang hindi bumababa yung Holy Spirit sa kanya, hindi pa siya nagsisimula sa mission niya. Pero nung bumaba na ang banal na spirito, doon na siya nagsimula sa mission niya. Kaya patay ang isang church, patay ang isang pananampalataya kung wala ang banal na spirito. Ayun lamang ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana'y marami kayong natutunan, napulot mula sa salita ng Diyos. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, maaari lang kayo mag-subscribe at i-like itong video.